Hapon sa ating lahat. Ito yung ating araw para sa ating sa ating gawain, sa ating Bible study. Doon sa mga manunood sa YouTube channel o kaya sa FB, kayo po ay aming mini-welcome sa gawain po ng ating Panginoon. Kasama po namin kayo sa gawain ito, kaya kung kayo ay nanonood, sana ay mapagpala po kayo ng Panginoon sa hapon ito. Ito yung araw na kung saan tayo po ay mag-aaral na kanya po mga salita. Siguro tayo po ay magsisimula na sa gawain po ng ating Panginoon sa Espiritu. Siguro tayo po ay umawit. Awitin natin yung Panginoon, minamahal ko. Paglilingkuran ka habang nabubuhay, magsama ng mga pagsubok. Alam kong ikaw ang sa aking susubaybay, kaya't ako'y susunod sa iyo. Kaya ano ko ba si Kari sa panimulang panalangin?
Panginoon, maraming pong salamat sa aking ito. Ikaw tunay nga, ikaw ang Diyos na aming tinataas sa aking ito. Samahan mo kami, Panginoon, sa mga oras na ito na kung saan, Panginoon, ay patuloy namin na gagawin, Panginoon, ang Bible study, Panginoon, dito sa lugar na ito, Panginoon. Maging ang mga kapatiran namin, Panginoon, dalangin namin na sila ay makadalo sa akong ito na kung saan, Panginoon, ay pagpalain mo, Panginoon, ang bawat sa akin. Salamat po, Panginoon, gamitin mo, Panginoon, ang tagapagsalita mo, Panginoon, sa akin ito. Ikaw, Panginoon, ang siyang mauna sa Kanya. At nais namin, Panginoon, na madagdagan po, Panginoon, ang aming mga kaalaman patungkol sa mga salita o Diyos. Salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. Okay, patuloy po tayo umawit sa Panginoon. Patuloy niyo po kami samahan sa gawain po ng Diyos. Welcome po kayo lahat sa oras po ito. Hallelujah. Tayo po yung umawit sa Panginoon sa oras.
mo, ang kabanalan mo, ang siyang laging hanap-hanap mo. Hanap-hanap ka, hanap-hanap ka, ng uhaw na puso mo. Hanap-hanap ka, ng tigang na buhay ko. Nais ko sa araw-araw ay maranasan mo ang presensya mo, ang kabanalan mo, ay siyang laging hanap-hanap ko. Ay siyang laging hanap-hanap ko. Ay siyang laging hanap-hanap ko. Sa presensya mo, buhay na tamo, aming kublihan, Panginoon. Diyos kay buhay kang totoo, yang pangako mo, Panginoon. Ikaw ang Panginoon ng aking buhay, pagsamba ay alay sa'yo, aking Panginoon, iaalay buhay namin tagnay sa presensya mo, sa presensya mo, buhay na tamo, aming kublihan, Panginoon. Diyos kay buhay kang totoo, buhay kang totoo, ang pangako mo, Panginoon. Ikaw ang Panginoon ng aming buhay, pagsamba ay alay sa'yo, aming Panginoon, iaalay buhay namin tagnay. Ikaw, Panginoon, ikaw ang Panginoon ng aming buhay, pagsamba ay alay sa'yo, aming Panginoon, iaalay buhay namin taglay, buhay namin taglay, buhay namin taglay. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa gabi ito. Sa hapon ito, Lord,
po ang aming mapapuring awit na ang mga awitin, O Diyos, ay inaalay namin sa iyo. Bilang pagsamba namin sa iyo, God, sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Kaya dalangin namin ang aming mga kapatiran na wala pa po sa lugar nito, O Diyos. Maging ang manonood sa YouTube channel, Panginoon, sa Facebook, sa hapon po, Lord God. Ikaw, God, ang patuloy po na magpala po sa kanila, Panginoon. Na maramdaman nila, O God, ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan upang magpagaling sa may sakit at karamdaman, Panginoon. At magligtas sa mga kaluluwa, Panginoon, sa mga taong hindi papaligtas, O God. Sapagat ang iyong mga salita ay makapangyarihan at itong kapangyarihan mo, O Diyos, upang makapagligtas ng mga kaluluwa, Panginoon. At ipinagkatiwala niyo po sa amin ang mga salita niyo po, Panginoon. Kaya dalangin namin, O God, ang iyong mga salita na kanilang mapapakinggan sa pamamagitan ng iyong lingkod na gagamitin niyo po sa hapon ito, O God, ay dumaloy sa kanila, Panginoon. Hallelujah, ang iyong buhay na salita at maramdaman nila ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig at ang iyong pagkalinga, Panginoon, sa mga taong pinahabagan mo, Panginoon, upang sila maging kabahagi ng kaligtasan na ipinadala mo sa mga taong mayroong pananalig at nanampalataya sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, samahan niyo po kami sa oras mo ito, God, sa gawain ito, Lord, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat na rin kayo magsabi ng Amen. Okay, gandang hapon po sa oras po ito. Ngayon ay sana sa ating pong Bible study ay dapat mayroon tayong mga memory verse. At siguro gawin din natin ito sa barangay para sila chairman ay magkaroon sila ng memory verse tuwing tayo ay mayroon Bible study. Kasi hanggat hindi natin ginagawa siguro, makikinig silang na makikinig at walang natututunan na salita ng Diyos. So, kaya siguro sa Lunes ay Siguro, Pastora, may suggest ako dyan. Di magpagagawain natin. Bawat Bible study natin, aatasan natin. Bawat si Chairman, Lunes. Sunod ikaw. sa Memorials. oo, siguro no. Siguro ang members siguro mga tatlo lang. Dalawa, tatlo. Tatlo na Kasi, members. Pag hinayaan mo yung kalayaan, Kasi baka dumami tayo. Lalo, dumami tayo, magpapaligsahan yan. na Yung mga members. sa dalawa lang. Yan. Tapos Lunes, Iba naman. No, iba naman, para makapaganda siya. makapaganda siya. Ikaw, sa Mauubos yung oras natin pag hinayaan natin sila. So, ganun siguro, para Isang gawain, isang memory verse. Ngayon, nakatangan mo sinong mag-yan ng memory Sunod, verse para lahat sila. na nagpa-participate. nagpa-participation doon sa ating mga members. Yan, siguro, siguro sa next na natin simulan. Ikaw sa Lunes, di ba? Ikaw? Si Pastor Romy. Kung dumating. Si Pastor Romy sa Lunes. Kung wala ako naman, naka-prepare naman ako eh. Nakahanda naman ako. Umaga sa ano ay yan. Yan no. So, tuwing Bible study siguro natin ay titingnan natin kung may time pa at may oras. Dahil kailangan hindi tayo lumampas ng isang oras. Bibigyan natin sila ng At may assignment. isang gagamit si Sherman sa Bibigyan natin sila ng assignment at ibibigay na rin natin sa kanila ang kanilang Yung bilang Panginoon, Pastor, maabot tayo December dyan. hindi lang hanggang sa hanggang nakaupo si chairman tuloy-tuloy yan. Huwag mong patayuin. Kasi sabi mo, Hindi, habang tumatay siya, umupo naman eh. pag tumayo yan, wala na. Hindi, hanggang si chairman ay punong barangay, makakapasok din. Hindi, kahit ang anak niya, patuloy na anak. hanggang si chairman, punong barangay ng barangay 105 ay tuloy ang ating Bible study. No? Tuloy ang ating Bible study. Kita ni Sherman na Kahit anak niya, pag anak, Para makita nila na tayo ay nagtatrabaho sa ubasan at siguro ay pag pinagpala sila ng Panginoon ay dadalo naman sa atin yung mga pagpapala. Katulad ng nakarang Lunes ay pinagpala siguro si chairman
Kaya dumalo yung pagpapala sa atin. Sana ganoon yung mga pinagpapala ng mga membro natin ay dumalo yung mga pagpapala nila sa atin para maging masaya ang ating paglilingkod sa Panginoon. No? So yan, no? Kaya sa hapong ito ay sa mga nanood, handa na ba kayo makinig sa salita ng Diyos? Amen. Handa na po ba? Yan, sa mga nandun sa YouTube channel, sa FB, handa na ba kayo makinig ng salita ng Panginoon? Kung handa na po tayo, ay narito po ang lingkod ng Diyos, si brother mo na tatawag so hindi pa ka na pagdating natin i-ordin ka ng pastor ha. Si Brother Ramon na isa sa mga manggagawa natin sa Disciple of Jesus Christ Mission Church. So narito po si Brother Ramon. Yan. Gimon. Mahiwaga. Yun. Dito na, Uday. Lingkod na dito, Uday. Mamati na. Lingkod. Marta. Masyado ka abala sa ginagawa mo. Marta. Busy si Marta. Hindi debatihan yan eh, Marta, busy. Pinag-ano. Try mo baka maano sa ano? Sa Hanggang hapon uli. Hapon, ganda rin. Tayo po ay pinig. Napakalaga po ito. Kadalasan din natin pinapansin ng talata lalo isulat ni Haring David. So, nabasahin ko muna bago tayo manalangin. Ano yun? Awit 32. Awit 32. Awit 32. Awit ka na. Verse 1 hanggang verse 2. Dalawang talata lang. 32? Kabanatang 32. Chapter 32, verse 1 and 2. Amen. Yan na. Amen. Mapalad siya na pinatawad ang pagsuway na ang kasalanan ay pinakaparang. Verse 2. Mapalad ang tao na hindi pinaparatangan ng kasamaan ng Panginoon. At sa kanyang espiritu ay walang pandaraya. Pagkalain po ang salitang ito na ating kasalusaluhan. Ay i-focus natin ang ating isipan habang tayo nakaupo ng taimtim, lingin natin sa Panginoon ang pangunawa. Dahil sa ganang ating, limitado ang ating pangunawa. Diba na ang kanyang banal na espiritu isang magtuturo sa atin. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin makapangyarihan sa lahat. Tunay nga na nagpapasalamat kami sa loob na isang linggo na aming pinaharap. At ito kami, araw ng Miyerkules, na ito ang aming pagpag-ugnayan sa iyo, na aming gawin, ganapin ang iyong kalooban, kung paano ginanap ng iyong bugtong na anak, ng iyong kalooban. Kami bilang mga tagasunod at mga lingkod ng aming Panginoon sa Kristo, marapat lamang na gawin din namin kung ano ang nakabubuti at ano ang nakalulugod at ano ang iyong kalooban para sa amin. Hindi ito aksidente o nagkataon lamang, Panginoon, wala kaming magawa. Kaya narito kami sa bahay ng aming kapatid, si Pastor Alan. Wala kaming magawa, kaya ginagawa namin libangan ng salita. Hindi po, Panginoon. Hindi ginagawa namin ito, hindi sa gana aming sarili, kundi kayo po ang nag-uudyok sa amin. Ang layunin, upang kayo ay aming maitaas, kayo ay aming masamba, kayo ay aming makilala pa. Hindi lamang po iyon, Panginoon. Hindi ang kalagahan ng aming pag-aaral ng salita bilang pagkain ng aming kaluluwa at kalakasan ng aming pananampalataya. Samahan mo po kami, O Diyos, hindi kami nag-uutos sa iyo, kundi
Buksan mo ang aming pangunawa, maging ang aming tenga sa bawat salita na lumalabas sa aming lingkod. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapalad siya, ulitin ko kasi dinarinig ni Uday. Mapalad siya na pinatawad sa pagsuway. Pinatawad ang pagsuway. Na ang kasalanan ay tinakpan. Mapalad ang tao na hindi pinaparatangan ng kasamaan ng Panginoon. Dalawa lang po ang ating punto. Pinatawad at nagpatawad. Kadi, Hindi na pa sa akin na sa kasal eh. ngayon, Oo. Malas pa sa... Likod mo na baka hindi pa wala pa oras. Ito naman. Andun na sila. Nandun na, sige, sige. Ano tatawagan na kami? dalawa lang ang ating pag-uusapan. Pinatawad, Hindi mo napasa. O sige, sige. nagpatawad. Kay andun na sila eh. Ha? Alam natin yan, Ingat kahit lang, ingat. hindi natin himay-himayin, ang dakilang Diyos ang nagpatawad sa atin. Tayo na pinatawad, dalawa lang, sabi ko tayo pinatawad at ang soberanong Diyos nagpatawad sa atin sa kabila na salamat na kasamaan at kasalanan na nakabalot sa ating pagkatao. Sa pamamagitan ng kasalanan ito na minana natin sa ating unang magulang na si Adan at Eva na kanilang sinuway ang utos. Maging si Haring David, pinatunayan niya kasamaan ay tinakpan ang kanyang kasamaan, pinatawad ang kanyang malaking kasalanan. Kaya nga sabi ng ating susing talata, mapalad siya eh. Sino siya? Yung mga kinaawaan ng Diyos, pinatawad sa kanilang kasalanan. Tandaan natin mga kapatid, hindi lahat ng tao pinatawad ng Diyos. Huwag kayong maniniwala na ang pari pag nagsisermon, pinatawad ang lahat ng tao. Pinatawad dahil sa biyaya, oo. Pero yung biyaya na yan na pinatawad sa iyo, lakipan mo ng Di po. Dahil ang kaligtasan natin, kasama ng pagpapatawad, biyaya lamang. Wala kang contribution. Wala kang naiambag. Siguro sa panahon yaon, kung makikita mo ang Panginoon nagpapasan ng krus, hindi mo sabi, Lord, hindi ba nagtulungan ako magpasan? Halip, ito ang tama. Kung nabubuhay tayo sa panahon yun, baka isa tayo na nagsasabi, ipako sa krus. Diba? Ipako sa krus. So sa kabila ng pag-ibig ng Diyos, di natin makita, di natin maabot ng ating pag-iisip, ng kanyang malawak, ang pag-ibig, ang pagkakatawa. Natatandaan ko sa Lumang Tipan, I think, Josue, sabi ng Panginoon, gaano man kalaki ang inyong mga kasalanan, ay handa ko kayong patawarin. Papuputiin ko kayo gaya ng nebe. Baga ko sinabi ko, puting-puti yun. Bakit sinabi ito ni Haring David? Kilala ni Haring David ang Diyos na kanyang pinaglilingkaran. Bakit? Siya man, nang nasa sinapupunan pa lang siya ng kanyang magulang, buksan mo ka rin ang awit. Awit 51 verse 5. Awit 51 verse 5. Awit 51 verse 5. Okay. Tama. Awit 51 verse 5. Sabi dito, 5. Narito ako'y ipinanganak sa kasamaan
at ipinagli ako sa aking ina. Doon tayo nang galing. Nasa sinapupunan pa lang ni David, kilala niya na siya ay makasalanan. Siya ay masama. Kasamaan mo. Huwag mo sabihin, bata yun eh. Pinagli ako. Makasalanan ka na. At huwag kayong maniniwala pag may namatay na sanggol, sabihin, langit yun, kerubin yun, totoo yun. Dahil si David nagsabi, nasa sinapupunan pa lang ng magulang siya, ipinaglihi na siya ng kanyang ina sa kasamaan at isiniyang siya. Kilala ni David kung sino siya. Hindi lang yun. Nung magkasala siya kay Bathsheba, ano ang kaso niya kay Bathsheba? Adulterous, pangangalunya. Hindi lang yun. Anong kasalanan niya kay Urias na asawa ni Bathsheba? Murder. Diba? O sige, si Urias, isama niyo sa digmaan. Ipambala niyo sa digmaan. Pagka alam niyo makukugkugla kayo, iwanan niyo si Urias. Kaya namatay si Urias sa digmaan. Yun ang kaso ni David. Kinikilala niya yung kanyang sarili na siya'y makasalanan. Lahat tayo makasalanan. Pero pag binabasa natin ang awit, sabi ni David, mapalad siya. Siya din mapalad si David. Bakit? Na tinakpan ang kanyang kasamaan, pinatawad ang kanyang kasalanan. At sabi ng verse 3, walang pandaraya sa kanyang espiritu. Tama. Kasi kung tayo'y mamatay, tayo makasala, kung tayo'y makasala sa harapan ng Diyos, sa pamamagitan ng ating unang magulang, sa ganap iba, patay ang ating kaluluwa. Patay ang ating kaluluwa. Ibig sabihin ng patay, buhay ang physical, kasi kung patay lahat, paano dadami? Patay ang ating spirit, ibig sabihin nalayo sa presensya ng Diyos. Itinaboy tayo ng Diyos, pinalayas ang ating unang magulang sa garden ng Eden. Pero hindi nagtatapos yun. Hindi nabigo ang Diyos. At hindi sinabi ng Diyos na nagkamali ako ng tipan kay Adan. Kailangan baguhin ko, hindi. Walang plan B. Lahat yan ay walang hanggang panukala. Bakit? Kung makita ng ating unang magulang na sila nagkasala, sinuway nila ang utos ng Diyos. Nagkaroon sila ng kahihiyan. Ibang butubad sila. Anong ginawa nila? Gumawa sila ng sarili nilang paraan. Anong paraan ang ginawa nila? Kumuha sila ng dahon ng igos. Ikaw nakita niyan. Igot, nakakita na ako. Igot, hindi ko alam yun. Ang igot sa amin yung mait. Oo, marami sa probinsya namin, igot tawag yan, di ba? Igot, iba ang igot, di pa nakita. Nilalagyan ng asin yun. Yung igos, malalapad yung... Oo, ang igos, di ko pa nakita yun. Malalapad yung ano nun yun. So, ang nangyari, pinagtahi-tahi nila. Yun ang pinagtapwal Kung malapad na dahon siguro. sa kanilang kahubaran, na ang kahubaran nila, ito ay larawan ng kanilang pagsuwara. Dahil nakita ng Diyos na paraan ng tao ay hindi naaangkot. Ano ginawa ng Diyos? Pumatay siya ng hayop. At makita doon sa hayop tumigis ang dugo, dugo ang balat, yun ang pinantakip sa lalaki at babae. Ang tawag doon, robe of righteousness. Katuwiran ng Diyos, hindi natin katuwiran. Kaya ang representative ng hayop, yung dugo, ang balat, ito ang ating Panginoon sa Kristo. Malalim yung sermon ko nakaraan. Ang katuwiran ng Diyos, hindi natin katuwiran. Yung tayo ay pinawalang sala ng Diyos, hindi ito, active kasi ako sa church, kaya ako pinatawad, katuwiran mo yun. Masipag kasi ako sa gawain, umahayo ako, kaya pinatawad ng Diyos, hindi po. Kaya ka pinatawad ng Diyos, ayon sa kanyang kalooban, hindi sa kalooban. Ulitin ko, sabi ng ating teksto, mapalad ang pinatawad, pinakpan ng Diyos. Kapag ating itong binabasa at ating inuunawa, kasama ang banal na Espiritu, napakasarap, namnam,
na ikaw makasalanan, hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Sa harap ng Diyos, marumi kang basahan. Para kang pasador. Wala kang pag-asa. Pero, dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo, bigyan ka ng pag-asa. Bigyan ka ng pagod. Hindi mo ba na-appreciate? Ibig sabihin, Brother Ramon, yes, sabi ng Bible, tinatawad ka, tinakpan na ang iyong mga kasamaan. Tinatawad ka ng Diyos dahil sa kanyang awa. Ang tanong, bakit ba ako nagkakasala? Kasi po, tandaan natin ha, huwag tayong malilito. Ang nagkakasala sa atin, yung ating katawan, mukha. Tama ba, so? Yung ating body. Pero tandaan mo, ang ating spirit, sabi ng Bible, walang pandaraya. Walang pandaraya. Kung tayo man ay nagkakasakit, tayo nagkakasala, yan ay bunga ng ang ating kasalanan, bunga yan ng pagkakasakit natin. Yung ating physical, kasi ang tawag dito, contaminated, contaminado. Baka itong katawan sa ayaw sa gusto natin, babalik at babalik. Meron ko mawala ng pag-asa kasi sabi ni Pablo, sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, babaguhin ang ating katawan. Tama, Pastor? Babaguhin. Hindi tayo bibigyan ng bagong katawan. Babaguhin lang. Parang gagayahin lang ang katawan ng Kristo. Maluwala. So, balik tayo. Mapalad ang mga taong sinasabi, siya man, kiniklim niya. Mapalad ang mga tao na pinatawad sa kanilang kasamaan at tinakpan ng kanilang mga kasalanan. Ang nagtakip ng kasalanan natin, hindi katulad ng unang tipan na nag-aalay, di ba? Nag-aalay ng mga hayop, wala kang pinasa. Pero yun ay natakpan niya. Ando doon lang kasalanan. Natatakpan lang para hindi lang makita. Pero si Kristo hindi lang natakpan. Hindi pinalis. Linis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Yun ang binayad niya. Sabi ni Pedro, nilinis na kayo ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga ginto, tulak, hindi ang mahalagang dugo. Kaya napakapalad natin na tayo ay pinatawad at pinakpan at ang ating espiritu ay walang matatagpo ang pandaran. Maaaring mandaya tayo dahil sa physical tayo, pero never ang espiritu. Hindi yan mandaya. At, uulitin ko, tubig, puno na. At ang ating espiritu ay kailanman hindi talaga yan mandaya. Tiyak yun. Bakit? Kapit ito ng pandaraya, ito talaga. Magaw talaga ang kaaway. Bakit walang pandaraya ang banal na espiritu? Yung espiritu na binigay sa atin, bakit walang pandaraya? Kasi, ang gumawa nito, ang Diyos. Perfect. Kaya tayo nagkakasala kasi nasalaman tayo. Sabi ko nga, ang ating kasalanan ay kontaminado na. Ito yung diesel, ginamit ng Diyos habang tayo ay nasa lupa. Tulad ng paggamit niya kay Maria. Si Maria ay hindi dapat sinasamba. Tulad ng ating paniniwala dati na akala natin kasi si Mary, Diyos hindi. Katulad din siya natin na tao. Mapalad lang siya, sabi ng Bible, mapalad. Bakit? Kasi yung kanyang katawan, yung diesel, ginamit siya na kasangkapan ng Panginoon para doon manirahan pansamantala si Jesus sa katawan ni Maria. Kasi doon pinaliwanag ng Panginoon na manganganak ang isang babae na ang pangalan ay ibibigay mo. Ang Jesus na yan ang isang magliligtas sa kanyang bayan, sa kanyang. So, sabi po ng awit, sabi ni Haring David, sinulat niya ito kasi siya man, kinikiling na mapalad siya na pinakpan ang kanyang kasamaan, pinatawad ang kasalanan. Alam natin na ang bawat isa sa atin, may kanya-kanyang estado tayo sa buhay. May kanya-kanya tayong karanasan.
May kanya-kanya tayong sariling patutuo. Sino ba tayo kung walang patutuo? Diba? Kung ating babalikan ang ating lumang pagkatao, sino ba tayo sa harapan ng Diyos? At ikaw mismo magtataka, bakit ako pinagkalooban mo ng nangyayari? Masama ako. Halos isinusuka ako ng komunidad. Labas-pasok ako ng kulungan. Labas-pasok ako ng rehabilitation. Ano meron ako? Bakit ako ay yung natagpuan? At sinabi ng awit 22, mapalad ang tao ang tinatawad sa kanya. Ang tanong, kung tayo ay, sabi ko nga, hindi lahat ng tao pinatawad, ha? Itin ko, hindi lahat ng tao pinatawad. Tandaan natin, ang pinatawad ng Diyos, ang kanyang pinagkaluban ng Diyos. Ngayon, tayo, bilang mga anak ng Diyos na sinasabi natin na tayo anak. Kaya ba natin magpatawad? Pang-share niyan kami. Ring, tayo bilang mga Kristiyano, yung mga anak ng Diyos sa kanan. Nagpatawad ba tayo? Paano tayo pinatawad ng Diyos? Tayo ba nagpatawad? Alam ko na, kanya-kanya nga tayong karanasan. Hindi natin pwedeng sabihin, tayo lang nakakalam ng Diyos. Sa Bible, si Pedro nag-complain. Matatandaan nyo? So, makinig. Si Pedro, isa sa mga mainit na apostol. Si Pedro, nag-comment siya, Panginoon, kung magkasala ang aking kapatid, ilang beses ko ba siyang patatawad? Nabasa niyo yun? Kung magkasala ang aking kapatid, ilang beses ko ba siyang patatawarin? Diba? Ang pananaw ni Pedro, 7 beses po. Sabi ni Jesus, hindi ko sinasabing 7, hindi. 70. Ibig sabihin na 7 times 7, Madami nga. walang hanggan. Walang hanggan. Walang limit. Basta Hanggat ang puso mo malinis, hanggat ang puso mo pinatawad ng Diyos, nakasalanan mo. Buhay na hindi mo kaya mo pasalanan. Handa natin na, kung may mga tao na nagpapanggap, ay ako, brother, nagpapatawad ako. Ay maniwala doon. Nagkukunwari lang yun. Kasi may mga ganitong tao. Nagpatawad. Ito ang kanilang komento. Sige, patatawarin kita ngayon. Pero sa susunod, huwag mo nang uulitin. At huwag ka na magpapakita sa akin. Pagpapatawad ba yun? Oo. Ulitin ko ha. may ano pa. Ang Diyos hindi ganun eh. Pinatawad kita ka rin. Kasuralan. Pero sa sunod, huwag ka nang magkakasala. O utang na loob. Huwag kang gagawa ng mga bagay na hindi na aangkop ka. Walang ganun. Basta pinatawad tayo ng Diyos. Kilala tayo ng Panginoon kung sino tayo sa harapan niya. Hindi niya tinitingnan ng antas ng kasalanan mo, maliit, malaki. Pinatawad ka. May mga tao na ako naman brother nagpapatawad. Pero ang kanilang pagpapatawad, parang hindi pagpapatawad natin. Mayroon pa rin nakapanimahin ng natin. Sige, pinatawad kita ngayon, pero Meron pa. ay magpapakita Kaya pinatawad kita ngayon, hindi ako hindi. Pero sabi ng ating Panginoon sa Kristo, siya ay nagbimihisteryo sa lupa. Ang pagpapatawad, ang tanong, sino ang may kakayanan na magpatawad sa tao? Ako naniniwala ako na kapag totoo ka talagang pinatawad ng Diyos, mararamdaman mo yan, Pastor, di ba? Kami nga ni Pastor, nasanay na ako eh. Hindi siya may pagkakataon.
nangangahulugan, nagalit si Pastor sa akin at galit ako sa kanya. Ano lang namin yun eh. Para fresh lang yun eh. Pero deep inside ko lang. Nalala ko noon si Masirang Norbert. Masirang Norbert. Sasabutan kami. Yun nga kasi, minado ako nagkasala ko kasi nga, nasirang Norbert, nasirang Norbert. Dinis-miss ko yung pastor kasi dating daan niya. So, nung nasa bahay ako, daw mapakanya. Talagang ibinangon ko. Pumunta ako kay Norbert, ayaw pa nga ako pagbuksan. Kay Nunoy. Parang awa mo na. Bakit? Sasapuan kita yun lang eh. Normal sa tao yun. Okay na yun. So, paglabas ko ng bahay nila, Pastor, ganang pakiramdam. Kasi bakit? Ang nagpatawad sa atin, hindi siya nagpatawad na parang ang Panginoon ganito eh. Pinatawad kita, wrong. Pinatawad ko na ng Panginoon. Binigyan ka ng kalagayan. Alala niyo ba yung babae yung dinala ng mga Hudyo kay Kristo? At tinanapan nila ng pinaratangan nilang Panginoon, hinanapan ng mundo. Sabi ng mga Hudyo, nakita namin ang babaeng ito. Nanganganin niya. Tuwan namin. Anong masasabi mo rito? Sabi niya. Ayon sa kautusan kay Moses, dapat siyang batuhin ng kasimangatan. Alam mo sagot ng Panginoon? O sino? O sige. Sinong walang kasalanan sa inyo? Siyang magbabato. Alam natin, binabasa natin yun. Hindi isa walang nangakas. Bumato. Bakit? Makasalanan din sila. Makasalanan din sila. Siyam yan ah. Kaya nga sabi niya sa babae, wala bang bumato sa'yo? Wala. Sige, hindi rin kita hatulan. Pumayo ka, at huwag ka na magkasala. So, ibig sabihin, gusto, pinalaya tayo ng Panginoon. Wala tayong kasalanan. Anong pakiramdam ng isang tao na ang masarap, wala kang naalala, hindi ka nag-iisip ng mga bagay, hindi mo naman tumagawa. Kaya nga sabi ni Haring David, mapalad. Yung salitang mapalad, sa English, blessed. Kung kayo maniniwala, maswerte. Ang ginagaang terminology na ginamit ng salita, blessed, mapalad. Ikaw lang yan. Ikaw lang yun. Pero sa sanlibutan. Sa dami-dami ng tao sa pilan, ikaw lang yung karin. Parang si Mary. Sabi ng angel, mapalad ka. Dahil ikaw ang pagpapalain ng Diyos sa iyong mga anak, ang Misaya. Sa dami-dami ng mga babae sa mga husya, Pinagpala. siya lamang. Diba? Mapalad. Bago pa. Hindi lang. Kasi ang mga tao, lalo na wala sa Panginoon, hindi nila kayang mapatawad. Ito katuwiran nila, Pastor. Aba? Siya na una sa akin. Sa una lumapit. Lintik lang walang ganti. Di ba, Pastor? Ganito ang mga taong wala sa Magmamalaki. magmamalaki. Pero yung mga tao, tinatawag ng Panginoon, walang ganitong vocabulary. Basta, walat kayo siya hindi. Sino man makasala sa inyo, kapatid, etc. kapitbahay. Tayo ang unang humihingi ng tao. Bagamat alam natin siya makasalanan, pero tayo ang unang humihingi. Hindi alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos na wala kang kasalanan. Tapos yung kapitbahay mo makasalanan, inaway ka na walang kadahilanan, at hindi mo natiis, hindi ka ng tao. Alam ng Diyos yun. Ako nangyayari nga ako, Pastor eh. Hindi ko kasalanan yun eh. Kaya naalis ako dyan eh. Ako, sa mata ng Diyos, alam ng Panginoon walang kasalanan. Pinasok na ako ng bahay. Dinukdot na yung ilong ko eh. Takyo eh. So, nagawa ko yung mga bagay na hindi narapat-dapat.
Habang nagawa ko yung pastor, umiiyak ako ng tawad sa Kanya. Lord, alam po, ano man ang mangyari, kalalabasan mo. Hindi mo ako iiwanan. Malalaman ang katotohanan mo. So, yun, lumitaw. Kaya, bilang parusa, sabi kasi ng abogado, aminin mo tayo. Baka nakaroon natin, hindi mo kasalanan. Kasi ang purpose pala kasi ng mga abogado, pag ginamin mo, alam mo. Kasi pag hindi namin nakakaba. Haba yun. Oo, Kasi nakakaba. Naawa siya, ang abogado naawa. Tumatagal ang araw. Bakit? Matagal ang araw sa'yo. Bawat punta mo sa hearing, kakain ka sa restaurant, mahal, pamasahe. Oo, pamasahe. Yung oras pa. Buti nga mo ito si Joy Joy. Yung oras pa, Pastor. Oo. Tapos pagdating doon, postpone. O, abala Kain na pa. naman. Eh mahigpit. Kailangan meron kang vaccine ID. Buti ka mo, ginaya ko yung vaccine ID ni Richard. Mahigpit. So naawa ang abogado. Atay, total, hindi ka na magkatrabaho. Para wag tapos na usapan na to na hindi na kayo nahirapan. Naawa ko sa inyo ang init-init. So ginawa ko yun. Pero naniniwala ako. Ang nasa Republika ang Panginoon. So, sa hapong ito nawa, sa ating narinig, sabi ni Haring David, lagi nating hiningi sa Panginoon yung matawad tayo. Ulitin ko, pinatawad tayo ng Diyos, so what na, hindi rin tayo magpatawad. Kasi ang principle ng Bible, Pastor, sabi ng Panginoon, pag hindi nyo pinatawad ang inyong kapwa, hindi rin kayo. Principle yun ha. Tulay, pamati. Kapag hindi mo rin pinatawad ang iyong kapwa, sinabing kapwa, maaaring kapatid mo yan sa pananampalataya, ang anak mo. Pag hindi mo pinatawad, hindi ka rin. Tatawarin. Kailangan magpatawad ka. So, salamat po. okay, salamat po. At gusto ko lang pong linawin yung ni Pastor kasi may yung espiritu hindi nagkasalabas sa'yo. Ang tao kasi binubuo sa body, soul, and spirit. Ibig sabihin, ang tatlong ito ay nagkasala. Walang incentive doon kasi lahat yan nasa isang pagkatao natin. Lahat tayo. Yung Holy Spirit, ang Holy Spirit, iba naman yun. Kasi Holy Spirit niya, yun talagang ibinigay ni Kristo nung siya umakyat sa langit. No? Pero sa atin, sa simula pa lang, mula kay Adan hanggang kay Eva, ay binigyan na tayo ng Espiritu para magkaroon tayo ng buhay. Kasi ang hindi lang namamatay, yung Espiritu. Pero, kung hindi nagkasala si Adan at si Eva, wala dapat tayong kamatayan. Wala tayo dapat kamatayan. Pero dahil nga sa nagkasala si Adan at si Eva, di ba sabi ng Diyos, yaman ang galing ka sa lupa, babalik ka sa lupa. Ibig sabihin, ang lupa, ibig sabihin dati wala tayong buhay. Hindi tayo gumagalaw, hindi tayo mana. Pero nung binigyan tayo ng Diyos ng Espiritu, yung buhay, yung hininga, tawag doon, ay nagkaroon tayo ng buhay. Kaya na tinawag tayong kaluluwang may buhay. Kaya binubuo ang tao ng body, soul, and spirit. Kaya sabi ni Pablo doon sa Timothy, pag-ingatan nyo ang iyong buong pagkatao, iyong katawan, kaluluwa, at espiritu. Kaya kapag ang tao ay mamamatay, kailangan matatanggal muna yung espiritu. Di ba si Jesus Christ? Ano sabi ni Jesus Christ? Panginoon, Ama ko, tinatagubilin ko sa iyo ang aking espiritu. No? Aking espiritu. Ibig sabihin, nang mawala ng kanyang espiritu, ano nangyari yun? Namatay siya. Kasi wala na yung espiritu. Ibig sabihin, yung espiritu natin, ito nagbibigay buhay sa body and soul natin. Kasi ang kabubuan ng tao, ang kabuuan ng tao ay body and soul. Yan ang kabuuan natin. Pero para magkaroon tayo ng buhay, Ay! Kaya na po. May suka toyo ako. Suka na, may toyo ka pa. Dati puro toyo eh. para Ganito. magkaroon tayo ng buhay, no, binigyan tayo Mamaya. ng
Saan na kita? binigyan tayo ng espiritu. Yan, para magkaroon tayo ng buhay. Kaya nabubuhay tayo. Kaya nung si Jesus ay namatay, di ba si Jesus ay namatay, ang kanyang pinuntuhan, inaralan yung mga espiritong nakabilanggo. Ibig sabihin, yung espiritu natin, pag ito ay, kaya sabi sa Hebreo, minsan lamang mamatay ang tao pagkatapos ay paghuhukom. Ibig sabihin, ang ating espiritu, ito ay babalik sa Diyos at haharap sa hukuman ng Panginoon. Ikaw ba ay sa langit, sa piling ng Abraham, o ikaw ba doon sa hadis ng pagdurusa? Yung bilangguan na tinatawag doon. Yan. Kaya nga may sikang kami, dahil nandito pa ang ating body and soul. Nandito nag-aantay sa pagbabalik ng Panginoon. Pagbalik ng ating Panginoon, mabubuo na tayo. Body, soul, and spirit. Ibig sabihin, aharap ka na sa final judgment na kung saan ay hatulan ng Panginoon ang buong mong pagkatao. No? Buong pagkatao na body, soul, and spirit. So yan, no? Sana ay meron tayong natutunan na ang ating hindi po magkasama yung kaluluwa at saka espiritu, magkahiwalay po ito. No? Magkahiwalay siya. Ang aalis lang sa atin yung ating espiritu. Sa mga ngaral, di ba? Alalaanin mo ang Diyos bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at manumbalik sa Diyos ang ating espiritu na may bigay nito. So ibig sabihin yung espiritu natin ay binigay lang sa atin ito ng Diyos para magkaroon tayo ng buhay. Para magkaroon tayo ng buhay. Hanggat nasa atin ang espiritu ng Diyos, hanggat nasa atin yung buhay, yung espiritu, kahit kalansay na tayo, buhay pa rin tayo. Hanggat hindi inalis ng Diyos ang ating espiritu. Kaya so nawa ay meron tayo na India na buong pagkatao po natin ay nagkasala po yan. Nagkasala. Body, soul, and spirit. Yan yung buong pagkatao natin. Hindi pwede maghiwalay yung spirit. Kasi lahat tayo may spirito. May kanya-kanya tayong buhay. May kanya-kanya tayong buhay. Yan, so, purihin po ang Panginoon sa punto. Okay na, sa'yo brother mo. Baka may kumento pa rin sa sinabi ko. Ano na tayo? Ayan. So, wala na, no? At sana. Okay, tayo po ay umawit sa Huwag ating salamat sa Diyos na Lord. Ay salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang inyong. Salamat sa Kanyang anak. Biyaya isa pa. Salamat. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang inyong. Salamat sa Kanyang anak. Biyaya isa pa. At ngayon ang mahinay lang labas ang lupa ay taas sa Diyos na
namin napakinggan sa oras mo ito, God, na nagbigay sa amin ng kagalakan at kapayapaan. At dalangin namin ang mga salitang ito ay naunawaan namin, Panginoon. Upang habang kami ay narito sa mundo nito, Diyos, ito ang magiging guide namin, Panginoon, kung paano ka namin paglingkuran, paano ka namin papurihan, at paano ka namin pasasalamatan, Panginoon. Dahil alam po namin, ang iyong salita ay siyang daan namin patungo sa iyo, Panginoon. Ang iyong salita, Panginoon, ang siyang nagtuturo sa amin kung paano ka namin karapat-dapat na paglingkuran. Salamat, maging ang mga noon sa FB, Panginoon, sa YouTube channel. Dalangin namin ikaw ganang patuloy mo na magpala din sa kanila. Sa hapon ito, Diyos, na ang pagpapalang ito ay sumakanilarin, Panginoon. Kaya purihin ka sa mga oras ito, God. Pinangkin namin ang tagumpay at pagpapala niyo po sa bansa sa amin, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Mga Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng ito magsabi ng Amen. Amen. Ay, nakasapag ako. Pero hindi na may kuwan. Pero may ada parte. Sumasabay, no? Ginawa ng brother dito. Ginagawa ng biras dyan yung ano yun. Araw-araw na lang may inuman dyan. Pero may pera eh. Pero araw